Hi, good day to all. I am Eileen Amaro and I am tasked to discuss to you the Appendix G or the matrix of requirement of the distance learning delivery modalities of the Memorandum on the Suggested Strategies in the Implementing Distance Learning Delivery Modalities or the DLDM for the school year 2020-2021. Bago po tayo magsimula, hayaan nyo pong i-introduce ko sa inyo ang mga acronyms na kailangan nating kabisaduhin upang lubos na maunawaan ang ating magiging talakayan. Una, ang DL o Distance Learning. Ito yung tawag sa learning delivery modality na kung saan ang bata ay bibigyan natin ng materials or access sa mga learning resources na meron tayo na magagamit niya sa pag-aaral sa kanyang bahay o kung saan man siya naroroon. Ang ODL naman o ang Online Distance Learning ay ang klase ng learning modality na kung saan ang teacher ay magtuturo gamit ng teknolohiya na konektado sa internet upang mahihatid sa mga learning portals tulad ng Google Classroom at Google Meet ang mga pag-aaralan sa mga bata. Ang MDL o Modular Distance Learning, ito naman yung klase ng learning modality na kung saan ang mga bata ay bibigyan ng mga module in print or in digital format na maaari niyang pag-aralan sa tulong ng mga sinumang miyembro ng pamilya. Ang TV o ang RBI, Television at Radio-Based Instruction, ito naman yung klase ng learning modality na gagamit ng TV or radio program on channels or stations na makakapagbigay ng kaalaman sa mga bata. At ang BDL o ang Blended Distance Learning, ito yung kombinasyon ng dalawa o hanggang tatlong learning modality. Halimbawa, pagsasamahin mo ang ODL at ang MDL. This time, let's go to the actual matrix. As you can see, nakaka-baffling kapag ganito ang makikita mo. One matrix with 15 columns. But then actually, this matrix is under 4 key areas with 8 categories. So, let me walk you through it and allow me to present it to you by key areas. Atin pong tandaan na ang distance learning delivery modalities ay ipapatupad lamang kung ang isang lugar ay under ng ECQ o ang Enhanced Community Quarantine, MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine at GCQ o ang General Community Quarantine. So sa panahon po kasi ngayon kung saan tayo ay nahaharap sa pagsubok ng COVID-19, ang pamahalaan sa initiative ng Department of Education ay ipapatupad ang DLDM. So halimbawa po sa isang learning modality, may areas of concern ang mga bawat isa. So like sa category, class size, class schedule, learning resources, assessment, learner support, monitoring and evaluation, and infrastructure and technical requirements. First is the online distance learning or ODL. Category is synchronous and asynchronous. Yung tinatawag na synchronous, ito yung gagawin lamang natin at ng mga bata sa loob ng specified na oras. Halimbawa, sa mga kinder, 1 hour a day. Sa mga grade 1 to grade 5, 1.5 hour a day, at sa mga grade 6 naman ay 2 hours a day. So sa pamamagitan ito ng webinar, video conferencing, live chat or instant messaging gamit ng mga Google Classroom at Google Meet. Yung mga ito ay ire-record upang mababalikan ng mga bata. Yung asynchronous naman na tinatawag, ito yung gagawin ng bata sa bahay. So, bibigyan ng teacher ang bata ng mga activities at later on, ibibigay naman pabalik. Ipapadala ito ng bata through Google Classroom, pwedeng email, or kaya sa Messenger. Para sa class size ng ODL, so 1 is to 25 to 30 pupils para sa kinder. Para sa grade 2 to 3 ay 1 is to 30 to 35 pupils. And para sa grade 4 to 6 naman is 1 is to 40 to 45 pupils. Then sa class schedule naman, yung time allotment sa bawat subject is dapat reasonable time. So, base ito sa weekly home learning plan ninyo. Ano naman yung mga learning resources para sa ODL? Ito yung mga online self-learning materials.
Ito yung mga online activities and exercises. Sa assessment area ng ODL, meron itong formative na pwedeng gawin sa pamamagitan ng online task, online apps, or platforms like Pop Quiz, Google Form, DepEd LMS. Sa summative naman, medyo time restricted ito. Gagawin sa ODL, kailangan monitored live via available online platform. Pwede rin base ito sa performance-based or product-based assessment. Halimbawa, yung portfolio ng bata. Under naman ng learner support, ang instruction ay manggagaling mismo sa teacher at subject teachers. So, ang teacher ang magpro-provide ng worksheets, practice exercises, and materials online. Ang supplementary instruction naman ay manggagaling sa parents or sino mang kasama sa bahay. Under management and supervision ng ODL, syempre mula po to sa taas, sa DepEd, to regional, to division, to school principal, and to grade level coordinators, and to subject teachers. For industry and partnership, kailangan po sa ODL ay mga telecommunications partners natin for internet connection. Then, partnership ng school natin sa community. And, of course, ang partnership ng school natin sa LGU for their local policies on the new normal. Sa monitoring and evaluation ng ODL ay to be monitored through reports, M&E tool, progress reports, monthly reports on the status of the implementation of the ODL. For infrastructure and technical requirements, kailangan po sa ODL ang desktop, laptop, computer, or digital devices. Kailangan din po ng internet connection, LMS, DepEd Commons, and LR portals. So, ito po yung mga kailangan natin sa ODL. So, all of those things are under the first part of our matrix. Next, we have the modular distance learning or MDL category is either digital or printed. The class size, pareho lamang po to sa ODL. Class schedule, base din sa time frame ng inyong week home learning plan. At included po dito ay ang viewing and listening ng mga bata sa TV or sa radio-based instruction lessons. Para sa learning resources naman ay ang mga offline self-learning materials, mga offline activities and exercises, at ganun din ay ang printed materials or ang printed modules na ibinigay ng school. Para sa assessment ng MDL, halimbawa nagbigay ang teacher ng digital MDL, ang formative assessment po nito ay performance-based. Pwede na po yung portfolio ng mga bata. Sa summative assessment naman, pwede po dito yung monitoring through available forms of communication, pwedeng consultation, at saka home visits. Kapag namang printed MDL, ang formative assessment po nito ay performance-based base sa ibabalik nilang mga activity sheets. Ang summative assessment naman, pwede po yung any form of your available forms of communications, consultations, and home visits. Para sa learner support ng MDL, para po sa instruction at supplementary instruction, ang module ay kukuhanin sa mga designated kiosk para sa outputs. At dito rin i-receive ang feedback mula sa teacher ng mga estudyante. So, monitoring ang pinakamalaking part na gagampanan ng teacher dito. Ang management at supervision ng MDL ay nasa mga kamay ng mga parents at guardian. Ganon din ang mental and health well-being ng kanilang mga anak. Para naman sa industry and partnership, big part po dito ang partnership ng school sa mga volunteers natin para maging drop sites or kiosk sa mga bahay, sa mga stores. Ibig sabihin, buong community po. Ganun din ay ang partnership ng school sa mga volunteers para maging medium for delivery ng mga printed materials papunta at pabalik sa school. Sa monitoring and evaluation ay same lamang po ang ODL at MDL. So, minomonitor ito through reports, M&E tool, progress reports, monthly reports, and
this is about on the status of implementation of MDL. Kailangan dito for infrastructure and tech requirements ay digital devices for monitoring purposes and also the printed modules and worksheets. But this is the actual maths for the modular distance learning. TV Video Radio-Based Instruction or TVRBI. Ang category po dito ay ang TV video na based sa self-learning materials, meaning mga personal mong gawang mga video lessons or instructional videos. And then, next is TV video na based sa MELC. And then, the radio-based instruction. So, para sa class size, wala pong specified. So, all are invited for this modality. Sa class schedule ay base po sa weekly home learning plan which include viewing and listening to TV or sa radio-based instruction lessons. Ang learning resources ng TVRBI, ito yung mga self-learning materials, yung mga gawa mong video activity sheets, ang Melk-Align video activity sheets at ang Melk-Align audio lesson activity sheets. Para sa assessment naman ng TVRBI for the formative assessment, so pwede tayong magbigay ng mga activity sheets mula sa mga self-learning material videos na binigay natin. Ganun din, pwede tayong magbigay din ng mga activity sheets para dun sa mga Melk-Align videos na naibigay. But for summative test, pwede tayong magkaroon ng summative assessment through their portfolio. Para sa learner support ng TVRBI, the instruction and supplementary instruction is through videos, TV, and radio. No specified management and supervision, ganun din sa mental health and well-being ng mga bata. Meron namang partnership ang school sa mga local TV networks, radio stations, ang support ng school para sa mga synchronization ng learning materials, partnership din ng school sa community, support ng NGO, private sectors, at ng LGU. There is no specified monitoring and evaluation for TVRBI. For infrastructure and tech requirements, TV and radio lamang po ang kailangan dito. So narito po ang actual maths for TVRBI. Lastly ay ang Blended Distance Learning or BDL. Sa category po nito, we have any combination of the distance learning delivery modalities. Example po, ang gagawin ng school natin, ang combination ng ODL at printed module. So, ang class size po dito ay pareho lang po sa ODL and MDL. Para sa class schedule, same din po ito ng ODL and MDL based sa weekly home learning plan. Ang learning resources po dito ay ang available learning resources via internet or digital self-learning materials. Ganun din po yung mga printed modules. Pwede rin po dito yung mga TV radio activity sheets. Para sa assessment ng BDL, so dahil sa combination ito, pagsasamahin po natin yung mga binanggit ko kanina sa assessment procedures for formative and summative para sa online at modular. For learner support, dahil blended ito, mix po ang gagamitin natin na style for instruction, supplementary instruction, management and supervision, mental health and well-being, at industry and partnership. Same din lang po ang monitoring and evaluation and for the infrastructure and tech requirements para sa ODL and MDLs. So yan po yung tinatawag nating blended style para sa ating BDL. Ito po ang actual maths ng blended distance learning. And I will end up my discussion with these thoughts from Bob Goff about embracing uncertainty.
that some of the beautiful chapters in our lives won't have a title until much later. So, please don't let COVID-19 hinder our desire to teach children. Let us use education to battle these uncertainties. Thank you and mabuhay po tayong lahat.